Ang mapagpalang hapon, ito po ang ating weather update ngayong Sabado, 2 araw ng Agosto, taong 2025. Yung minomonitor natin na tropical depression na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility na dito nakapwesto sa northeastern tip ng ating Philippine Area of Responsibility ay tuluyan ng lumayo at nasa labas na siya ng tinatawag natin na Tropical Cyclone Information Domain. Ito yung wider range na version ng Philippine Area of Responsibility. At in-extend natin ito para i-monitor pa rin at tignan natin or ibalita kung meron mang paparating or meron malapit sa Philippine Area of Responsibility na pwedeng pumasok. Para kahit malayo pa lang yung bagyo, ay mapapaghandaan na natin. At kung magkakaroon din man ng enhancement ng Southwest Monsoon, ay mapapakita natin kahit na may kalayuan na yung mga bagyo. Ang nakakaapekto sa atin ngayon ay yung Southwest Monsoon pa din, pero focus na lang siya dito sa Northern Luzon, kasama yung tatlong main na region natin dyan, yung Cordillera Administrative Region sa gitna, and then yung Ilocos Region at Cagayan Valley Region. At asahan natin na magiging maulap ang ating kalangitan at mataas ang tsansa dito sa Batanes. Pero dun sa binanggit natin kanina na tatlong main region ay makakaranas ng partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers and thunderstorm. Ang ibig sabihin nito ay mababa na yung tsansa ng mga pag-ulan dito sa ating Northern Luzon. Pero mataas pa rin yung tsansa ng pag-ulan dito sa Batanes. Samantala, dito naman sa Central Luzon, pababa sa Metro Manila, Southern Luzon, kasama yung Visayas at Mindanao, asahan natin na magiging maaliwalas ang ating kalangitan. Partly cloudy to cloudy skies din, maliit yung tsansa ng mga pagulan at kung magkakaroon man tayo ng mga pagulan, ito ay dadalhin ng mga tinatawag natin na localized thunderstorm. Kung uulan man, panandalian lang ito, mga minuto hanggang 1 oras at kapag tumagal ng 2 oras ay matagal na iyon. So asahan natin na patuloy na magiging mainit kasama bukas sa ating forecast din, nakikita natin na magpapatuloy ito hanggang Tuesday. Tulad ng binanggit natin, bukas ay magpapatuloy pa rin yung ganitong sitwasyon. Maalinsangan, kaya medyo may kataasan yung ating temperatura. Pero sa Batanes ay mananatiling maulap. Dahil yan sa mga kaulapan na nakita natin din doon sa satellite image kanina. Agwat ng temperatura dito sa Metro Manila ay 27 to 31. Sa Baguio ay 18 to 21. Sa Legazpi naman ay 25 to 33. So, ibig sabihin ay pwede na po tayong makapaglaba at nararanasan na natin yung improved weather condition. By the way, kapag sinasabi po na improved weather condition, ibig po sabihin nito ay mas magiging bawas na yung mga pag-ulan na ating mararanasan as compared nung mga nakaraang araw. And binabanggit po natin yung improved weather condition dahil hindi na natin ulit mararanasan for a while, ngayon, sa kasalukuyan, yung mga naranasan natin ng mga nakaraang araw at linggo na kung saan nagkaroon tayo ng malalakas na pag-ulan, lalo na sa western part ng ating bansa. Dito naman sa Palawan, ganoon din sa Visayas at Mindanao, asahan natin na magiging maaliwalas ang ating panahon at hindi masyadong maulap ang ating kalangitan at maliit yung tsansa ng mga pag-ulan. Localized thunderstorm pa rin yung pwedeng makaapekto sa atin. Ang agwat ng temperatura dito sa Cebu ay 27 to 34, sa Tacloban ay 27 to 34 din, sa Cagayan de Oro ay 26 to 33 at sa Davao naman ay 27 to 33. At wala po tayong nakataas na gale warning pero gusto pa rin natin pag-ingatin yung ating mga kababayan lalo na dito sa extreme northern Luzon dahil pwede pa rin umabot ng 3 meters yung ating mga alon. Isipin natin yung meter stick na kulay dilaw, kapag pinatong-patong natin iyon ng 3 beses, ganun po kataas itong 3 meters. At katumbas din yan, yung isang palapag na bahay. At dito naman sa western part ng Luzon, pwedeng umabot ng 2.5 meters yung ating mga alon. Kaya pinag-iingat natin kung maliliit yung ating sasakyang pandagat na gagamitin. Para sa ating 3-day weather outlook o yung inaasahan nating panahon sa susunod na 3 araw simula Lunes hanggang sa Wednesday. At dito sa mga piling lugar sa Luzon, dito sa Metro Manila at Baguio, asahan natin na magpapatuloy yung ganitong panahon. Medyo maalinsangan, konti yung kaulapan at maliit yung tsansa ng mga pag-ulan. Pero sa Legazpi, pagdating ng Wednesday, asahan natin na magiging maulap yung ating kalangitan dahil sa nakikita natin na posibleng maging low pressure area sa mga susunod na araw by Wednesday. Pero dahil may kalayuan pa po ito, ay hindi pa tayo certain, hindi pa tayo 100% na makakaapekto talaga at magpo-form talaga ito by Wednesday. Dahil meron tayong mga tinatawag na uncertainty. O habang lumalayo yung forecast natin, mas bumababa naman yung ating skill o yung confidence
Dito naman sa Kabisayaan, dito sa Metro Cebu, Iloilo City, asahan natin na magpapatuloy ito hanggang Wednesday. Pero sa Tacloban, tulad nung binanggit natin kanina sa Legazpi, sa Bicol Region, dito sa Eastern Visayas din, no, particularly sa Tacloban, ay magiging maulap din by Wednesday. Pero dito sa Mindanao, magpapatuloy yung partly cloudy to cloudy sky, maaliwalas na panahon, at yung tsansa ng mga pagulan ay maliit lamang. At kung uulan man, ito yung mga dala ng mga localized thunderstorms. Also, gusto rin natin na magdagdag ng impormasyon para sa ating mga kababayan. Meron tayong ginawang study or research kung saan kasama natin yung mga atmospheric scientists dito sa Manila Observatory, sa Ateneo de Manila, at isang expert din na from Japan, na expert pagdating sa Asian monsoon. At kung isa-summarize natin yung findings ng study na to, nakita natin, halimbawa, imagine natin 100% yung mga pag-ulan from June, July, August, and September, ito yung peak ng ating habagat. Kung 100% yon, 51% or about 52% ng mga pag-ulan na nararanasan natin sa western part ng ating bansa ay dala ng habagat lamang. Habagat lang is responsible for 52%. At yung mga bagyo naman na nagla-landfall, ito ay responsable dun sa 15%. Yun yung mga pag-ulan naman na dala ng mga bagyo na nagla-landfall. Pero, about 33% naman, ito yung mga bagyo na hindi naglandfall pero napalakas niya yung hanging habagat. Ibig sabihin, kahit hindi nagla-landfall yung mga bagyo, malaki pa rin yung impluwensya niya at nako-contribute niya sa mga pag-ulan natin, lalo na sa western part ng ating bansa na kung saan kasama yung Metro Manila. Kung maalala natin, yung enhanced habagat last year, no? Kasama yung 2012 and 2013 na enhanced habagat. So, hindi natin gusto na hindi tayo aware dun sa ganitong study, kaya dapat paghandaan pa rin natin kahit hindi nagla-landfall yung mga bagyo. Ang ating sunset mamaya ay 6:25 ng hapon at bukas ay sisikat ang ating araw ng 5:40 ng umaga. Ang high tide naman ay 4:18 ng umaga at ang low tide natin ay 2:31 ng hapon. Ako po si John Manalo, ang panahon ay nagbabago, kaya maging handa at alerto.